Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng human rights. Ang ating boses at constructive, ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng Piliwanagan ng Banal na Santa Maria, siyang ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ayon sa issue ng ika-126 na Philippine Independence Day na ginanap ngayong itong nakaraang June 12, 2024. So ito yung araw ng kalayaan, ito yung ating tinungang topic ngayon. So idinaos ng sambayan ng Pilipino ang selebrasyon ng kalayaan mula sa laan sa pangunguna ng ating Pangulong Marcos at opisyales ng ating pamahalaan at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pananalita ng ating Pangulong Marcos ay hinimok niya ang lipunan Pilipino laban at ipagtanggol ang ating kalayaan at huwag tayong maduwag sa anumang panunupil at pananakot sa ating bansa. Pinaparangalan ng ating Pangulong Marcos ang ating mga ninuno sa ambag at sakripisyo sa ating kalayaan. So, celebrate yung ating Independence Day with our ng ating gobyerno sa panguna ng ating Pangulong Marcos at yung mga opisyales. So, grandstand. So, yun, naging maayos yung celebration na yan. So, maraming programa at iba't ibang activities yung ginawa doon. So, magkaisa tayo at magsama-sama para maging bagong bayani sa harapin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula sa ating magigiting na sundalo at mga guro, OFW, magsasaka, manggagawa at lahat ng sektor ng ating lipunan, etc. etc. Ang rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng pagdiriwang na ika-126 na selebrasyon ng Independence Day o araw ng kalayaan ng ating bansa, mula sa pananakot ng mga Kastila ay nakikisa tayo sa selebrasyong ito at nagpupugay sa ating magigiting na ninuno at bayani na lumaban at nagtanggol para sa ating kalayaan. Mula kay Andres Bonifacio, Rizal at iba't ibang mga bayaning martir. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at sama-sama nating patuloy na harapin ang ating malayang kinabukasan at ipaglaban at ipagtanggol natin ang ating kalayaan. At sa anumang direkta at indirektang pananakop sa bansa ng mga dayuhan at maging hindi mabuti at hindi patas na pamamahala. So yun, yun ating tayo ay nakikisa doon sa selebrasyon ito ng araw ng kalayaan at tayo ay nagpupugay doon sa ating mga ninuno, mga nagambag ng kanilang sakripisyo, nagambag ng kanilang buhay, nagpakabayani doon sa panahon ng pagpapalaya ng bansa at ating ipaglaban, ipagtanggol itong ating patuloy yung ating kalayaan na yan upang di tayo direct and indirect na masakop noong mga yuhan at lalong-lalo na magkaroon tayo ng hindi mabuting namamahala sa ating bansa na tayo ay magkaroon ng mga pamalaan na maaaring manikil umabuso sa ating mamamayan. So yan ay tayo ay yan ay patuloy natin kalayain o paglaban ng ating kalayaan at ang ating maging sa pansarili nating maging sa ating pamamahala na sisigil din sa atin o sarili pa nating mga kababayan ang mga resolution at gumawa ng hindi mabuti sa atin ay huwag natin pabayaan. So yung ating kalayaan na tayo ay mula ng kalayaan sa ating bansa mula pa rin sa ating mga sariling mga kababayan. So magkaisa tayo para sa isang mabuting pamahalaan at mabuting lipunan na sumusuporta sa karapatang upang bumuhay tayo ng patas at naaayon sa ating karapatan at walang Pilipinong na naghihirap at naapit kung ito ay
pinag-iiral at pinag-iiral ng ating pamahalaan dyan. So yun, tayo ay paglaban natin ng isang mabuting pamahalaan na nagpaparal ng karapatang pantao. Sa ngayon, kung umiiral yung karapatang pantao at meron tayong mabuting pamamahala, so walang malalabag yung karapatan, so walang maagrabyado, so magpatas tayo kung mabuting pamahalaan natin at walang maghihirap, mamumuhay tayo ayon sa ating karapatan kung gayong kung patuloy natin ipaglalaban yung ating kalayaan at ninais ng ating mga ninuno na tayo magkaroon sa mahusay na paraan na may mabuti tayong pamahalaan at hindi ito nakukontrol ng dayuhan at hindi ito na pamamalaanan ng mayroong pansariling interes na ating mga kababayan. Kailangan tayo ng mabuting pamahalaan na naglilingkod sa lipunan Pinoy, nagtataguyod at nagpapahirap. Ipaglaban natin ang mabuting pamahalaan at patas na karapatang pantao at patas ng hustisya o patas ng politika at ekonomiya, sosyal, sibil at kultural na mga usapin. Sa gayon ay lubos na tayo ng mapayapa at maunlad. Huwag natin pabayaan na ang ating pamahalaan ay umiral ang mapang-abuso at interes ng ilan. Lamang ang makikinabang at pinoprotektahan ng atan. Yan ang pang-araw-araw nating dapat pangalagaan upang hindi tayo mamuhay ng api, kapos at hindi patas at nilalabag ang ating karapatang pantao at gamitin ang ating pamahalaan ng ilan o ninuman maging mga dayuhan para atihin, abusuhin ang Pilipino. So maliban sa tayo ay patuloy na ipaglaban mga lagaan yung palayaan natin mula sa dayuhan, ay yung ating mismong pamahalaan ay ating pangalagaan na ito ay mati napapaira ng mabuti pata sa politika, ekonomiya, social, susri mamumuhay tayo ng maayos. Pangalagaan natin yung pamahalaan hindi makontrol indirectly nung mga nasa ibang bansa o mga dayuhan, kundi tayo mayroong isang mahusay na pamahalaan at mayroong mga husay na ugnayan doon sa nagkakaisang mga bansa upang sa gayon yung mundo ay isa tayo sa pagpapairal ng isang mahusay na mundo mula doon sa ating bansa. Yan ang pinakagaya ng tao na kung saan ay hindi lamang tayo ang siyang nagpapatupad nito sa ating bansa, kundi ito ay pinakiisahan natin doon sa United Nations para ito ay umiral sa buong mga kasapi nito. Mamuhay tayo ng ayon sa karapatan yung buong mundo, ang bawat mga mundo. So napakaganda ng pakikiisa natin doon para yung mga tao ay mamuhay ayon doon sa karapatan. At hindi lamang tayo yung magpapairal bilang demokrasyang bansa. Bilang demokrasyang bansa, kinakailangan yan ay nagpapairal talaga ng karapatan. At yan ay ayon din sa ating konstitusyon, adapted natin na tayo ay mayroong pagrespeto sa ating karapatan at may pagprotekta. So dapat ay pangalagaan natin yung ating pamahalaan na nagpapairal ng ganyan. Suportahan dapat yan ng lipunan Pilipino para tayo ay patuloy na tamasa yung kalayaan na hindi ito nadidiktahan ng sino mang dayuhan na aayon sa gusto nila, kundi tayo ay may mabuting pamamahala na may patas sa politika, ekonomiya, social, civil, may patas, nagpapairal ng patas ng hustisya, sa ngayon tayo ay makapamumuhay kung patas yung hustisya, pamamahala, so walang maagrabyado, walang inequality in justice. So yan ang problema kapag nagkaroon ng inequality. So dapat ay mayroon tayong pamamahiral sapagkat yung inequality yan ang yung problema sa isang bansa at yan yung naging malalang problema sa inequality doon sa panahon ng Kastila sapagkat tayo ay para mga alipin ng panahon noon. So hindi patas pamamahala sa ating mga dayuhan. So higit sa lahat ay magkaisa tayo sa pananalig sa ating Panginoon Diyos at Kristo at gabay at tulong ng malasakit ng Banal na Santa Maria sa atin na higit sa ating pagprotekta at gagabay at idalang ang ating pamahalaan at pamuno ito ng mabuting leader at mga kumani. Yan. So higit sa lahat magkaisa tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at tayo ay tulungan niya tayo sa ating pamumuhay sa bansang ito at hindi lamang ito sa buong mundo. Panalangin natin na magkaroon tayo ng mahusay ng mga leader sa ating pamahalaan na maglilingkod ng accountable, transparency, tapat, papairal ng mabuting pamahalaan, patas na politika, ekonomiya, social, civil, at saka hustisya, at saka yung karapatang tanda. Kung nagpapairal sila patas sa karapatang tanda, so everybody is good kapag gagawin natin.
natin yan, nasamahan tayo ng Panginoon Diyos, tulungan niya tayo sa ating buhay. So yan ang higit sa lahat na dapat natin na gawin. Tayo ay bigyan ng mabuting pamahalaan. Yan. Dapat na sa pagkakaisa natin na tayo ay mapangalagaan ang isang mabuting pamahalaan na ito ay hindi kayang diktahan o saklawan sino ng mga dayuhan or even ay may self-vested interest na mga leader para lamang sa hindi ng mga kababayan natin. We should all have respect to each other na mayroon tayo karapatang tao at may mahusay tayo. So muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo at ng banal na Santa Maria sa bayan ng Pilipino, wala pa yung pamahalaan, mahala ng mabuti at sa hostisya, karapatang ng tao. Yung mamamayan, sumunod tayo sa pamahalaan, suportahan natin yung pamamahala ng mabuti nga, pamamahalang matuwid, napapairal ng karapatan at patas ng hostisya. Sa gayon, makapumuhay tayo ng mamayapa, ng madali at mahusay. Makapagpapaunlad tayo ng madali at tayo mamumuhay ng mahusay. O mamumuhay tayo ng may kaunlaran. At higit sa lahat tayo makakapanampalataya ng magaan at ng mabuti. So ngayon ay tayo higit magkakaroon ng kalikasan spiritual kung tayo ay nakapamumuhay ng maayos at dahil sa praktika natin ito sa maayos na buhay, hindi doon tayo sa mabigat na pamumuhay upang may sa buhay natin ang pagtupad sa kalikasan. Muli ay sana ay nakapagsabuhan naman tayo sa linggong ito hinggil doon sa karapatan ng tao mula dito sa issue ito ng ating pagdiriwang 126 na kalayaan, pambansang kalayaan natin mula sa Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.